So yan na nga for today's video is meron ho tayong ipapakita sa inyo na traffic situation dito sa atin sa Davao City na masasabi kong indeed legit na traffic and congested city talaga ang Davao City, and it's happening, and we're experiencing talaga mga taga Davao and mga hindi naman taga Davao. Hindi kami nagdi-deny, totoo talaga yan na meron kaming talaga dito dilemma about traffic and congestion or congested talaga yun namin dito mga daan. So itong biyahe itong biyahe na to is from Buhangin, Purok 5, kilometer 5 Buhangin papuntang Davao City International Airport. Bali alas 3 pa lang to at kinabahan na ako nito ng konti kasi nga kita ko yung mga dami ng sasakyan, napaka bagal manakbo, tapos ang dami pa, tapos mayroon pa mga intersection. So ako medyo kinakabahan ng very light kasi what if kung maiwanan ako ng eroplano, ng flight, di makapasok, makaabot sa boarding time. So di ba, wala, di tayo makadiretso sa ating lipad sa ating lakad. Anyway, so meron akong nakita parang content creator na meron siyang natututunan, or parang meron siyang na-realize, or meron siyang na-realize, and yun shinare niya sa social media tungkol sa traffic naman siya. So ngayon Bisaya lang siya pero try kong i-translate sa Tagalog. Oo nga pala, shout out ko si Sir I am John 5464. Ang sabi niya kasi Santa Ana Avenue to Davao Airport kanina mga 8 AM, 20 minutes lang ang biyahe. So komento niya to 3 days ago. So anong araw na ba ngayon? It's Sunday, Saturday, Friday. So Thursday siya nag-comment nito. So shout out sa iyo, sir. So good for you, sir, happy for you na hindi ka na stranded sa traffic, hindi ka na late, hindi ka na iwanan ng flight. Okay, so balik tayo dito. Si Engineer JD is Davaoin new vlogger, So meron siyang analysis. So sabi niya, alam niyo ba na ang ginagamit ng TomTom Index para mag-analyze ng traffic conditions around the world is ganito. Ito ang sumusunod. Number 1, navigation systems, yung mga naka-install sa sasakyan. Number 2, smartphones, mga cellphone na to na ginagamit or gumagamit ng locations and maps. Number 3, hexagonal grid system, identified interconnected areas within the city. In short say, wala talaga silang personal experience sa traffic dito sa city ng Davao. And kaya meron talagang discrepancy sa data. Hindi talaga tutugma sa realidad. Ngayon, ang navigation system sa sasakyan and ng cellphone na ginamit, alam ba ng lahat na every Christmas season dito sa Davao ay magkakaroon talaga ng congestion ang ating mga kalsada at mga highway, dahil ang mga taga-probinsya pumupunta rin dito para mag-shopping. Hindi lang Davao City constituents ang may mga sasakyan kasi kaya dumadagdag din sa traffic yung mga taga ibang probinsya. Isipin na lang natin, ilan nga ba ang visitors natin from neighboring province and cities na pupunta ng Davao during December, lalo na nag-open yung landers. Ang kanilang basihan sa study is kung or gaano katagal mag-travel ang isang sasakyan sa loob ng 10 kilometers na daan. Hindi dyan pa lang meron ng discrepancy. Alam nyo bakit? Kasi meron tayong 40 km per hour maximum speed limit, assuming walang traffic light ang buong JP Laurel Avenue or kahabaan ng JP Laurel Avenue. It will take the car 15 minutes para maharating sa People's Park galing ka ng SM Lanang. Tapos meron pang traffic light. So lahat meron. So in short say, at saka meron pang mga intersections. So normal lang talaga yung 30 minutes. So malaki masyado ang land area sa Davao. So malalayo ang travel distance ng mga vehicles. Malaki ang land area pero concentrated sa downtown ang mga malls and business districts. Lalo na ang schools and big universities na andyan din sa downtown. So congested talaga. Undeniably, dalawa lang talaga ang area ng Davao na medyo traffic, ang Matina and Bahada. Hindi talaga siya maiiwasan
Kasi ganito, or kasi sila talaga ang pinaka major roads in and out of the downtown area. Kung napapansin ninyo, yung traffic during rush hour, yung kabila is walang sasakyan, yung kabila ng daan ay very flowing. Kasi yung iba ay pauwi, yung iba ay papasok sa trabaho. So, yun bali, tapos na natin itong translation natin dito. Medyo nahihirapan na ako. Yan lang, ipapakita ko lang sa inyo yung ating biyaheng may, ito na yung biyahe natin na may legit na kaba, no? Kabado tayo kasi syempre wala nga perang marami, no? Na kapag tayo, naiwanan tayo ng aeroplano, hindi booking ka ulit ng book ka ng panibagong flight. Okay na sana kung ating flight ay naka flexible booking. Flexible booking is sino bang naka-try din ng flexible booking? Yun po kasi yung magbabayad ka ng nasa 1,000 pesos. Pag naka-flexible booking ka for extra payment of 1,000 pesos, pwede kang change ng flight. Pwede kang mag-change ng schedule. For example, maiwanan, pwede rin yun. As long as hindi ka nakapag-check-in. And legit yung kaba. Kasi yun ang dami ko ng mga flights na na-booked, Hindi lang mga flights, pati yung mga staycation natin. Kasi ang dami kasi natin pupuntahan natin. Ang dami kasi natin pupuntahan this week. Kung saan-saan tayo lilipad-lipad. Tapos yan, may mga check-in na tayo. I mean, meron na tayong binayarang mga staycation, mga accommodations. So, although, I don't know kung pwede, yung iba pwedeng ma-refund kung hindi matutuloy. Pero isipin nila natin yung disturbo, di ba? Dahil lang sa late tayo nakarating ng airport. I mean, di man late, early pa naman. Kaso nga lang talaga dahil sa sobrang traffic. Kaya naiwanan tayo ng flights. So, yung natin, nagkakaroon ng domino effects. So, hindi na tayo dahil sa isang traffic situation na malala sa Davao City. So, hindi natin nasakyan yung pinaka first flight na iwanan tayo in sunod. So, yung iba pang mga flights, in the rest of the flights na matitake natin sana is hindi natin masasakyan. So, yun. Apektado na. Plus, yung yung mga reservation fee, hindi natin makukuha. Yung iba, bayad na. Tapos, yung iba naman, ibabalik naman yung pera kapag hindi natin magamit yung kwarto na pina-reserve, yung binayaran natin, advance booking or advance payment. May babalik nila yung iba, pero yun nga, awawa naman kasi pera, negosyo nila yan pera na naging bato pa, although ahead of time, di ba? Yun. So dahil sa traffic, nagkakandasiraan lahat ng plano. Kaya yun ang naging causes ng ating kaba. Hindi naman siya okay lang naman siya na hindi din kasi gala lang naman to, gala, lakwatsa lang din naman ang natin, lakad. Kaya okay lang na hindi makasakay, di ba? It's not the end of the world, pero isipin natin yung disturbo sa iba. Isipin natin yung yung mga ground staff pa lang, di ba? Yung mga ground crew pa lang sa airport pa lang, mga airport personnel, panay tawag, paging last call for the passenger with flight level bound for Manila, please proceed to di ba? Gate number, ganyan, di ba? Na diyan nakakangara din sa pangayo, kaka-announce. Tapos nakikita ko yung mga mata ng ng mga nag-a-announce yan, minsan mulang-mula na. Kasi hindi lang pwede iwanan. Kumbaga parang kulang na sabihin, lasa talaga to, tangina nyo. Iwanan na kayo. Bahala kayo. Kasi parang nagmumukha silang sinungaling sa sinasabi nilang last na talaga to. This is a final call for the passenger bound for Manila. Please proceed to the gate, blah blah blah. So your aircraft is about to take off now to land to mga ganong mga announcement. So tapos paulit-ulit na binabanggit. Kung ako yung announcer, tapos ayun. Pag sinabing last 3 calls talaga. So, ang dami mo mga ang dami mo na naging effects, ang daming domino effect talaga ang magiging mangyayari kapag ma-miss mo yung isang flight. Okay na siguro yung panghuling flight. Pwede ka naman mag-bus na lang away from kung saan ka galing, di ba? At least na sakyan mo na yung iba pang mga flights and natulugan mo na yung mga accommodations na yung binayaran advance. So, yun lang. Bali,
yung kaba is legit talaga kapag pabiyahe ka ng airport dito sa Davao City. Dati hindi naman ganito. Like, ako ay nagsisimulang magbiyahe talaga. Aeroplano ha. So, lagi na akong lumilipad. Like, 2016, no? Nung time na si Tatay Digong talaga naging Pangulo, no? So, frequently flyer na ako tayo. Tinatawag na ako ng iba as jet setter. Eh di wow, congratulations, jet setter. Di ba pag jet setter, pang rich kid yun, di ba? Jet setter yung laging umaalis, laging sumasakay ng aeroplano. So, sana all na talaga jet setter. So, yun. Bali, legit yung kaba this time. So, ibig sabihin dyan sa mga nanonood, if ikaw nanonood ka nito, taga Davao ka o hindi ka taga Davao, na sasabihin mo, Davao yan, wala namang walang problema. So, Filipino time pa rin tayo for 2025 kasi Davao City is, hindi traffic. O sige, akala mo lang, walang traffic. Pero traffic masyado congested ng natin dito daan. Pero we're still moving Traffic, congested but moving. Hindi yun talagang kagaya sa kamay nila na as in, struck ka talaga sa traffic. Pwede ka magluto, magsaing at kumain at maghugas ng pinggan pagkatapos. So dito, kita niya naman, di ba? So may mga traffic lights lang talaga at mga madadaanan, mga intersections in mga crossings. Yun ang nga sa sinabi ko sa una, yung binasa natin ni Engineer JD na post, yung analysis na yun ang basis talaga ni TomTom Traffic Index is yung mga phones, mga smartphones na nakakonect sa mga travel guides o mga websites, mga Google Maps and locations, parang gano'n, na makita ho nila na gano'n kabagal magtakbo ang or gano'n katagal makarating ang mga tao dito sa Davao City to their respective destinations. So, ibig sabihin, therefore I can say that TomTom Traffic Index is a judgmental person kasi hinuhusgahan niya ang Davao City, without experiencing firsthand kung ano pa talaga ang tunay na lagay ng Davao City. So, hinuhusgahan niya ang syudad natin dahil lang sa mga website na ginagamit natin like Google Maps and mga Google Maps, ano pa bang mga navigation apps na ginagamit natin. Ako Google Maps lang talaga no? O baka dahil tinatanong niya si Siri kung sinong anong lugar, anong syudad sa mundo ang pinaka matagal makarating ng mga tao. So dito sa Davao, kita yun naman, hindi man talaga traffic to. So, di ba kita mo yung takbo dito, napakabagal. As in, sobrang bagal lang talaga. Like nasa mga 40 kph. Itong era na to dito, I don't know kung 60 kph ba to. Kasi ang takbo, bagal. So, let me know in the comment box pala. Nakalimutan ko kasi tignan sana sa next time, tingnan ko na lang para malaman ko. Hindi na ako tanong sa inyo kung anong kph dito yung limit sa area na to dito. Well, yung taxi driver sa Davao City, mga joker, may mga bisita daw sila mga hindi taga Davao. Sabihin daw naman, tinatanong, kuya, ganito lang ba talaga yung takbo dito sa Davao City? Napakabagal. Oo ma'am, kasi mahigpit pa ito yung traffic. I mean yung traffic rules violation ho talaga dito, hinuhuli talaga kung hinuhuli. Bawal na bawal ang mga malalakas na takbo dito, magpatakbo. Meron kami sinusunod na kilometer per hour dito. Kahit nga yung mga bagyo na dumadaan sa Davao City. Kaya daw walang mga bagyong dumadaan sa Davao City dahil sa ayaw na lang dito, mas stranded sa traffic. At pangalawa, baka daw sila matikitan dahil sa sinusunod na ini-implement or pinapatupad na 30 kph. So kunyari, kung ang takbo ng bagyo ay nasa 200 km per hour, pagdating daw sa Davao City, babagal daw sila ng 30 kph. Hindi wow. So yun yung joke lang din naman yun. Kumbaga humor ng mga taxi driver natin dito sa Davao City. At least may humor ang mga taga Davao City. Instead na mabagot yung imbis na mabagot yung mga pasahero sa traffic nga, sa bagal ng takbo yun, dinaan lang sa biro. So natawa. Effective naman. So funny siya. Diba? Yan lang. So, welcome to Davao City International Airport and thank you for visiting Davao and balik ko kayo. Parang ganun, diba? Yung nakikita natin ng mga slogan doon sa
Laverna Hills na nakasulat na sa kailangan ng tulay. Thank you for visiting Davao City, or maraming salamat sa pagbisita sa Davao City. Balik ko kayo. And sa inyong mga nanonood sa akin dyan, sana samahan niyo ako hanggang sa ako'y makabalik ulit ng Davao City, no? Baga, isasama ko kayo lagi. Huwag kayong tumanggi. Sama rin kayo, di ba? Virtual, no? Igagala ko kayo dito sa buong Pilipinas. Ano ba yung pupuntahan pala natin for today's video? I mean, nitong series of vlogging na to, series of gala na ito, no? So, ang pupuntahan natin is, sabihin nating mga Luzon and Visayas, parang ganun, no? Luzon pa rin naman. Luzon and Visayas lang.